Hindi lamang po naglalabasan mga fake news ngayong papalapit ang eleksyon. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood nang alam nating na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12.